Kapag may bisita sa bahay natin, agad siyang nakabang, hindi mapakali. Bawat kilos, bawat galaw, sinusubaybayan. Kahit walang ginagawa, parang may kasalanan. Minsan ba't habang nagkakausap tayo, titig niya'y matalim, parang may hinahanap na kaso. Di naman siya binibigyan ng atensyon, pero siya'y nag-iisip ng kung ano-ano. O tayo kong kapatid, bakit kami binabantayan ng gusto? Mga kwento hindi totoo, pinapakalat sa iba. Bakit ganyan ang ugali mo? Pantahira kong kapatid, sana matuto kang tumingin ng maayos. Huwag gumawa ng mga istoryang walang katotohanan. Magbago ka na ngayon, baka masira pa ang pangalan mo. Pagdating ng oras, nakakain na tayo. Hindi rin mawawala ang kanyang mata sa atin. Titig na parang may tinatago, baka naman ay may plano siyang ibang sabihin. Yung mga taong lagi pumupunta dito, lagi niyang binibigyan ng kwentong walang katotohanan. Sinasabi sa iba ang mga bagay-bagay na di naman totoo, parang siya'y nagsasabi ng kasinungalingan. Pantahira kong kapatid, bakit kami binabantayan ng gusto? Mga kwento hindi totoo, pinapakalat sa iba. Bakit ganyan ang ugali mo? Pantahira kong kapatid, sana matuto kang tumingin ng maayos. Huwag gumawa ng mga istoryang walang katotohanan. Magbago ka nga ngayon, baka masira pa ang pangalan mo. Alam kong minsan ay baka may dahilan ka, pero hindi naman tama ang gawain mong ito. Ang pagbantay at paggawa ng kwento ay hindi para sa mga taong walang kasalanan. Sana maintindihan mo na, kapatid, na ang totoo lang ang dapat nating sabihin. Huwag maging bantayra na laging nag-iisip ng masama. Magbago ka na para naman maging maayos ang lahat. Bantayra kong kapatid, bakit kami binabantayan ng gusto? Mga kwento hindi totoo, pinapakalat sa iba. Bakit ganyan ang ugali mo? Pantahira kong kapatid, sana matuto kang tumingin ng maayos. Huwag gumawa ng mga istoryang walang katotohanan. Magbago ka na ngayon, baka masira pa ang pangalan
totoo ay kayamanan. Maging mabuting kapatid ka na, iyan ang hiling ng puso ko sa'yo.